Okay, heto na nga guys, magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlog, panibagong updates na naman ang gagawin natin. Heto, tumitindi po ang issue patungkol po dito kay Paulo Tantoco. Itong si Senator Amy Marcos nagsalita na at hinamon itong si yung Malacanang, yung mga gabinete, no? At itong si First Lady Liza Araneta Marcos, hinamo na at babasahin ko yan mismo dito, okay? Na meron palang video na itong si First Lady Liza Araneta Marcos at itong si Paulo Tantoco na nagpa-party-party at yan po ay ipapakita ko sa inyo, okay? Ito po ay nangyari before the incident, no? Yung pagkagurgur nitong si Paulo Tantoco. Ipapakita ko rin yung video na yan, okay? At heto na nga, ang ilan sa mga political experts natin, no? Itong si Malo Tiquia ay hinamon ang first family na magpa hair follicle test, okay? Ang family members, no? First family at ang cabinet members, bago magsona itong si Bongbong Marcos, hinamon kayo na magpa-hair follicle test. Grabe yan. Okay? At panoorin rin natin itong updates patungkol po sa issue ni Paulo Tantoco sa Bilyonaryo News Channel. Okay? May bagong updates dyan. Okay? At higit sa lahat, no? Ipakita rin natin itong video na patungkol po kay Attorney Harry Roque patungkol po sa nangyari po kay Paulo Tantoco. Okay, clarify yan ni Attorney Harry Roque at ang buong detalye sa itong issue na ito. Okay, ano ang magiging mangyari? Kasi yan lagi ang mga tinatanong ng taong bayan. Wala ba silang gagawin na reaction dito? Okay, so kailangan ba na sagutin ito ng First Lady, ng First Family, ng Malacanang, ng gabinete, di ba? Kasi po nung tinatanong po yung PCO, wala, sabi nila it's a private matter. No. Kailangan ng sagot ang taong bayan patungkol dito. Okay? Kasi hahayaan na lang ba natin na nangyari na nga yung kay Paulo Tantoco tapos wala lang tayong gagawin? It's a big issue na hindi po dapat itong kahit nga ang kapatid ng presidente hinamo na kayo dyan o mamaya ibabasahin natin yan, okay? Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan, okay? O, sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so unahin muna natin itong update patungkol kay Paulo Tantoco sa Bilyonaryo News Channel. O heto, pasok. Itunuturing ngayon ng bagong talagang kalihim ng Presidential Communications Office na pribadong bagay ang pagkakasangkot kay First Lady Liza Araneta Marcos. Pribadong bagay. Kayo, sang-ayon ba kayo dyan? Ang nangyari daw kay Paulo Tantoco, pribadong bagay at hindi dapat pag-usapan. Di ba? Ay, papayag ba kayo? Ito yes, I would agree na itong si Paulo Tantoco is not a political person. He is not part of the cabinet members. Pero, part po siya sa entourage ni FL Liza. Nagpo-promote sila sa Manila Film Fest. Nagpo-promote sila.
Tapos, nandun kayo sa Beverly Hills, California, sabay-sabay kayong pumunta doon, nagurgur yung isa niyong kasamahan, tapos baliwalain lang natin? Ah? Pasintabi na po pasintabi na po sa pamilya ni Paulo Tantoco, no? Kami po ay nakikiramay. Alam kong may dinaramdam kayo ngayon na masakit, no? Si Paulo po ay isang biktima dito sa pulburon na ito, no? Siya po ay biktima. Pero dapat naman ang kanyang pagpanaw ay bigyan natin ng linaw, bigyan natin ng hustisya. Nandoon po ang involved, kasama doon ang some of the entourage na dapat magsalita sila dito. Kasi po, ito yung pagbabasihan natin ko. Yung mga haters na nagsasabi sa akin na, Don Mar, ikaw talaga, paninira lang ang ginagawa mo. Fake news yung ginagawa mo. Hindi. Hindi ito fake news kasi po binalita na po ito ng foreign media. At tayo lamang po is very concerned about this issue. Kasi po, dati nang may issue itong si Bongbong Marcos at si First Lady Liza Araneta Marcos na sinabi pa nga ni Cassie Binag na living witness siya sa mga ginagawang pagpulboronik ng mga taong ito. Which is, paano namin papaniwalaan o hindi papaniwalaan yung mga nagsasabi na mga pulboronik itong mga taong ito. Okay? Kaya nga si Malutikia ngayon ay naghamon na magpa-hair follicle test para matapos na itong issue na lahat ng ito. 'Di ba? So dini-deny nila. Ako po'y hindi sang-ayon dyan na dapat baliwalain lang ito nila. Okay? Ako po'y talagang disagree. Sa pagpanaw ng negosyanteng si Juan Paulo Tantoco, kaya tikom ang bibig ng Malacanang sa naturang issue. Kasunod na rin ito ng ulat na cocaine overdose umano. Grabe. Ang naging sanhi ng pagkamatay nito. Eden Santos sa balita. Ayaw magkomento ang Malacanang sa lumabas na ulat na cocaine overdose ang sanhi ng pagkamatay ng negosyante na si Juan Paulo Tantoco. Diba? Ano sabihin ng tao? Bakit kaya? Bakit hindi sila magkomento? Diba? Si Tantoco ay namatay noong March 8, 2025 sa Beverly Hilton Hotel sa Beverly Hills sa Los Angeles County, California. Isang araw pagkatapos dumalo sa Manila International Film Festival o MIFF bilang bahagi ng entourage ni First Lady Liza Araneta Marcos. Naging ugat... Imagine that one. Imagine that one. Nandoon sila. Very, very clear. Di ko nga maintindihan bakit tiklop ang bibig nila ngayon. Bakit? Ikinahihiya nyo ba ang pagkamatay ni Paulo Tantoco because it is a drug overdose? Grabe naman. Panga ng World War sa pagitan ni na Vice President Sara Duterte at President... isa pa itong si Auntie Claire Castro eh. Si VP Sara pa ang may kasalanan. Na si VP Sara, kinuha lang niya kung ano yung nasa balita tapos sasabihin mong fake news ya? Grabe ka naman, Claire. Grabe ka naman, Claire. Ganyan ka na ba talaga pinoprogram ng Malacanang? Attack dog na lang talaga yung level mo? Iangat mo naman yung antas ng level mo, Auntie Claire. Hanggang dyan ka lang naman. Diba? Mag-research ka. You are too biased, Auntie Claire, with your statement. Financial Communications Office Under Secretary Claire Castro ang issue dahil sa pagsasangkot kay First Lady Liza sa pagkamatay ni Tantoco. Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose at kung makikita ninyo doon sa police report. Itong si VP Sara, hindi po ito magbabalita ng fake news. Never po ito. Hindi po ugali ng mga Duterte
ang hilig manira at magbalita ng fake news. Hindi sila ganyan ha. Sa pagkakaalam ko, since na sinusubaybayan ko itong mga Duterte, never yang nagpa-fake news. Report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Liza Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room at ang daming Ngayon, hindi na suspected yan. At that time na in-interview si VP Sara, nag-mention pa siya ng suspected drug overdose. Pero nagpalabas na ang hospital, di ba? Nagpalabas na ng official medical or findings ng pagkamatay ni Paulo Tantoco. Namatay po siya sa pulboronic overdose. Kitang white powder substance na sinabi doon sa may nakita pang white powdery substance doon ha, sa mesa. Police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinidnap, kinuha si Pangulong Duterte. Kaya nga, pinaparallel nila ngayon yung nangyari kay Tatay Digong. Baka tinuluyan na nilang ginawa yon. Una, planado siguro nila yung gagawin nila kay Tatay Digong. Di umano, dahil pumutok itong issue na ito doon sa Beverly Hills, di sinabay na itong pagdakip ni Tatay Digong para sumabog na ang issue, mapagtakpan itong nangyari sa Beverly Hills. Sa kanya pala nang galing ang fake news. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang ginang sa kay First Lady. Ewan ko sa'yo. Nitong linggo ay kumalat sa social media ang report mula umano sa website ng County of Los Angeles Medical Examiner na may case number 2025-04377 na ang sanhi ng pagkamatay ni Tantoco ay dahil sa paggamit umano ng cocaine. Nakalagay rin sa medical examiner na ang iba pang dahilan ay cardiovascular disease. Makikita rin na open ang... Grabe no, itong ang nagbalita dito, boses ito ngayon ni Eden Santos. Galing mo Eden, ang tapang mo. Status ng kaso ng pagkamatay ni Tantoco. Sa pagbisita ni Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez sa press briefing room ng Malacanang ay natanong ito sa issue. Idiniin kasi ni Gomez sa Malacanang Press Corps na ipagpapatuloy niya ang paglaban sa fake news. Sa tingin niyo po, Sec, part ng fake news yung pag-i-involve po kay First Lady dun sa Tantoco's death? Tantoco's death? Yes po. That's a private matter. I cannot comment on that. Eden Santos para... It's a private matter. Okay? So, hindi talaga nila inamin. Okay? Heto ngayon ang nangyari. Meron na po mga naglabas ng mga post. Ito, si Malutikia. Kilala naman natin itong si Malutikia na lagi po itong ini-interview ng SMNI. We demand a hair follicle drug test for the first family and cabinet before fourth SONA. Ito, kung titingnan ninyo ito, text post lang ito. Pero kung laliman nyo ang kahalagahan nitong mensahe ni Malutikia, this is very important. Why? Imagine, no? Kung totoo man na itong first family is involved sa mga ganitong gawain, nakakatakot po ito sa bayan natin. Tayong mga Pilipino has the right to demand sa ating mga government officials for a drug test. Kasi po, no? It will affect the performance sa mga government officials natin. Especially dito na presidente, first lady. Unang-una, yung reputasyon. Di ba? Yung reputasyon at teka muna ha, may tumatawag. Reputasyon, tapos sa totoo lang, no? Dati na kasing sinabi ni former President Duterte ang tungkol sa issue na ito.
tayo po, bilang isang Pilipino, hindi mo na kaagad tayong maniniwala. Pero now, na pumutok itong issue na ito, na sila yung magkasama doon sa entourage, tapos, coke pa yung ano. At yan yung sinabi ni Tatay Digong. So, it already connects the dots already, di ba? Magbulag-bulagan pa ba tayo dito? Sa mga dilawan, pinklawan, loyalista, dilawista, mga tambaluslos vloggers, mga bangag vloggers, magbulag-bulagan pa ba tayo dito sa issue na ito? Dahil vlogger kayo, dahil supporter kayo, magbulag-bulagan kayo dito sa issue na ito? Mag-demand kayo ng hair follicle test. Pumutok na itong issue na ito. Huwag kayong magpataas ng pride ninyo. Dahil alam ninyo na tama kami sa mga hinala namin, you demand also. Okay po, di ba? Sabi nyo dati, fake news yung nangyari kay Paulo Tantoco. O ngayon, lumabas na ito sa foreign media. So sabihin mo sa foreign media na fake news sila. Sabihin nyo naninira sila. Kaming mga vloggers, dito sa Pilipinas, nagre-react lang po kami sa balita. Di ba? Kaya, ayan, this is, pati gabinete ni Bongbong Marcos, kayong lahat, no? We demand for, hair follicle test. Kasi po, part kayo. Ano ba yung mga sasabihin ng taong bayan? Yung mga gabinete ni Bongbong Marcos, pare-pareho lang sila. Siguro, kinuha ito ni Bongbong Marcos kasi pareho sila ng trip. Yung yung sarili na lang ninyo ang interest ang inyong inuuna. Paano na kami taong bayan? Paano ninyo mapagserbisyuhan ang taong bayan yan? Diba? Ito yung video. Ito yung video na video raw ito, pero yung volume nito is enough ko kasi para maano tayo, nagkantahan kasi sila eh. Ayokong ma-copyright tayo dito sa YouTube. So, enough ko na lang yung volume ng music nila. Pero kitang-kita dito sa video na ito na I think si Paulo Tantoco yung kumakanta dito. Okay? At sumayaw-sayaw. Parang mga alta sosyal na mga party. Galing naman tayo dyan ako, nagtatrabaho naman ako bilang DJ. Ako no mga event, yung mga kasal, nagdi-DJ ako at alam ko yung mga galawan ng mga mayayaman, mga alta sosyal. Ganito po ang mga ginagawa nila. Well, there's nothing wrong about this. But itong video na ito yung nagpapatunay raw, ito yung nangyari bago ang insidente. Lumabas na po ito ngayon. Ito, panoorin natin ha. Yan. Yan. Sinayawan pa nga si F. Eliza dyan, di ba? Yan si F. Eliza, yung naka-green. Nakas ng tama na, di ba? Gumagano na, Parang, hindi ko lang alam kung nakainom ba siya ng alak. Yang nasa microphone na yan, I think, I cannot really identify na saan si Paulo Tantoco dito, pero iniisa-isa ko ito. I think yung kumakanta, si Paulo yan, no? I think si Paulo. Di naman siguro yung sumayaw kay F. Eliza si Paulo Tantoco. I don't think so na si Paulo Tantoco yun. Yan, hindi naman siguro si Paulo Tantoco yung hawak-hawak ng kamay ni F. Eliza. Di ba? That is socialization. Mga mayayaman alta pero yung Pilipino, hirap na. Pero sila nagsasayawan lang. Di ba? Party lang tayo. Kahit wala nang makain yung mga Pilipino, party. Party tayo. Di ba?
Oh, tingnan nyo. Yung mga vloggers natin dyan, mga bangag at mga na humahanga dito sa kay F. Eliza, wala kayo makain. Party lang kami. Oh, diyan, no? Party. Yan. Sige. Party. Sayaw tayo. Pero yung Pilipino, wala nang pagkain. Yan, party tayo. Ganyan. Oh, di ba? Woo! Maganda ba siya? Woo! A party. Oh, sige. Yan. Nangyari po ito bago the incident. Di ba? Mukha yatang naging pasintabi na po kay Paulo Tantoco, ha. Pero biktima lamang po si Paulo Tantoco. Pero mukha yatang naging totoo na ang sinabi ni BP Sara, di ba? Ang gaba dili magsaba, di ba? Ayan. Oh. Woo! Di ba? So, yan, si Paulo raw yan. Oh, yan kumakanta. Yan sa tingin ko si Paulo yan. Yan ang tinutukoy kasi may na-caption doon eh. The video bago nangyari yung incident. Comment kayo dyan. Diba? Ngayon naman, nagpalabas na po ng statement si Senator Aimee. Diba, kung matatandaan natin, kahapon yung ating vlog, hinamon ni Attorney Harry Roque itong si Senator Aimee na maglabas ka ng statement. Magsalita ka na ngayon kung ano ang alam mo tungkol kay Bongbong Marcos. Kasi syempre kapatid siya. Alam mo talaga yung ugali ng kapatid mo at yung mga trip ng kapatid mo. So sabi ni Attorney Harry Roque, sabihin mo ngayon anong nalalaman mo tungkol kay Bongbong Marcos, di ba? O ngayon, si Senator Aimee Marcos nag-react na dito sa pumotok na issue tungkol kay Paulo Tantoco. Sabi dito sa kanyang caption. Ito, ang caption muna yung babasahin ko. Ito ay official page ni Senator Aimee Marcos. Sasabihin na naman ng mga bobo dyan na fake news tayo. Hindi official yan, page. May blue check yan. Basta may blue check, yan, legit yan, okay? Ito pa'y binalita ito ng mga mainstream media ngayon, ha? Given the gravity of these allegations, meaning to say, grabe po ang pagkalat nitong issue nito ngayon. And the matters undeniable public interest. Yes, correct. Because the public is clamoring for answers. Diba? I urge Malacanang to issue a comprehensive report on the circumstances of Mr. Tantoco's death. Meaning to say, Malacanang, magpalabas kayo ng official statement. Yung detalyado, yung comprehensive report patungkol kung ano talaga ang nangyari kay Tantoco. The people needs to know and we want answers. Yan po ang sinabi dito sa caption ni Senator Aimee. Ito yung pagkakaintindi ko dito sa caption, ha, para maintindihan niyo lahat. Including any involvement, direct or indirect, of the First Lady or other Philippine government official. Hindi lang ang First Lady, pati ang mga kasama na mga government officials natin, yung entourage, maglabas kayo ng mga statement nyo. Bakit tiklop yung bibig ninyo? Ikinahihiya ba ninyo ang nangyari? The people needs to know. Tayo po ay nagtatanong lamang. Pati yung kapatid ng presidente natin nagtatanong na. Sabi pa dito, si Senator Aimee yan, ha, I also call for the clarification of the First Lady, which is si F. Eliza, kung nasaan siya, whereabouts at the relevant time as may be reflected in the official records such as the medical examiner's report. Sabi ni Aimee, nasaan ka?
kailangan namin ng official record. Malacanang, makinig kayo. Mga taga-opisina ng First Lady. Official records kung nasaan siya at that time na nagurgur itong si Paulo Tantoco. Maglabas kayo. Okay? Kasi kung si Claire Castro ang tatanungin mo dito, hindi na ba pagkatiwalaan yan? We need an official. Kasi may record yan eh. May record yan. Sabi dito, to dispel further speculation. So maglabas sila ng reflected in official records. Kasi yung gobyerno, lahat ng mga lakad nila, naka-detail yan eh. Okay? Meron yung mga detail, schedule, lakad nila, day, time, lahat. Naka-record yan. So, hinihingi namin yan ngayon, sabi ni Senator Amy. Kasi, dito natin malalaman kung may involvement si F. Eliza o wala. Doon sa natuklasang kwarto na merong na overdose sa polvoronic na merong white powdery substance na nakita. Nasaan si F. Eliza at this time? We are not accusing her. We are just asking questions. Nasaan siya itong oras na ito? Itong araw na ito? To be specific. Okay? So ito po yung post niya. Official statement, Office of the Senator Amy R. Marcos. In recent days, reports have circulated online and in various public fora that the untimely death of Mr. Paulo Tantoco on 8th of March of 2025 in Los Angeles was caused by a coke effects. Some reports further suggest that Mr. Tantoco was apparently part of the entourage of the First Lady Liza Araneta Marcos, who was in Los Angeles at time to promote the Manila International Film Festival. At hindi po ito maitatanggi nila kasi may video na magkatabi silang nag-dinner. Diba? Kitang-kita natin yun. Ipinakita ko pa nga. Kasi kumakalat yan sa social media. More troubling, so nakakabalaka, are claims circulating online. Kumakalat na nga sa social media online that itong First Lady may have personal knowledge. Sa tingin ko naman, meron talaga siyang personal knowledge kasi sila yung nandun eh. Nakapagtataka bakit tahimik sila. Meron siyang may have, okay? Sasabihin mo na ni Senator Amy na may have personal knowledge of the circumstances surrounding Mr. Tantoco's death, with some alleging that she was present at the scene either shortly before or during or immediately after the incident. So dapat natin makuha ang statement o opinion ni First Lady kasi di umano posible na before nangyari ang incident magkasama sila or during na nagurgur itong si Paulo Tantoco ay nandyan siya or pagkatapos ng nagurgur siya si Paulo Tantoco saka siya dumating. So tatlo lang yan ang sinabi dito ni Senator Amy. Before, during, and after. Tatlo lang yan. Nasaan ka F. Eliza noong pagkamatay ni Paulo Tantoco? Nandito ka ba before siya namatay? Nandito ka ba during sa kanyang pagkamatay? O nandito ka after sa pagkamatay niya?
Tatlo lang yan. So you have to answer that. Given the gravity, ito na yon yung ating inexplain kanina. So, good job, Senator Amy Marcos, for calling out this. Okay? Na-appreciate ka namin dyan. Pero isa na lang yung aming hinihingi sa'yo, Amy Marcos. Sabihin mo ang past history sa nalalaman mo tungkol sa kapatid mong si Bongbong Marcos. Kahit hindi na lang si Liza Marcos, yung kapatid mo lang. Sabihin mo in public. Kung tunay kang kaibigan ni VP Sara at kung tunay kang DDS supporters, sabihin mo lahat ang nalalaman mo. Okay? So that we have peace of mind. Sabihin mo, wala. Hindi po jadik at hindi po bangag yung aking kapatid. Sige, sabihin mo. At it's for the Filipino people to decide kung maniniwala ba sa inyo o hindi. Di ba? Just give a statement. Okay? So ngayon, pakinggan natin ang update patungkol dito at ang opinion, reaction, more details on this with dating spokesperson Harry Roque. Ito, Harry Roque, pasok. Magandang umaga po ha. Kami po'y nanananghalian ngayon sa Paris. Yung aming huling tanghalian bago bumalik na kasi. Ako'y natatawa na naman. At yung mga walang magawang mga Dutchmen, magsasabi na naman, na-deny na naman ang asylum ni Harry Roque. Nalapunta siya ng Paris. Ay nako. Anyway, ang katotohanan po niyan, napaikli itong ating bakasyon sa Paris kasi kinakailangan bumalik ng Netherlands dahil bukas po ay mayroong pagdinig sa aking kaso ng asylum. So bukas po yan at babalitaan ko naman kayo kung anong mangyari dyan. Anyway, pagpatuloy po natin yung diskusyon natin kahapon tungkol kay Paulo Tantoco kasi baliktad daw yung aking mukha. Nakagamin daw ako doon sa aking mukha kahapon. Well, pasensya na kayo kasi nakalock pala yung aking screen, no? At pag nakalock sa screen, yun na, nagiging baliktad yung mukha sa broadcast. Pero ngayon po, hindi naman baliktad ang mukha. Nandito kami, nagtatanghalian, bumabate yung waiter. Pero bago naman tayo umalis ng Paris, kinakailangan ituloy itong ating live stream, no? So, ang bagong balita po, yung nakita kong police report ay pinpublish na nung veteranong mamamahayag na si Bobby Tiglaon. At nakasulat nga doon, nakasama sa mga companions ni Tantoco nung siya'y pumanaw, ay walang iba kundi yung Mrs. na si Dina Arroyo Tantoco at saka si Liza Araneta Marcos. Meron ding pinost si Bobby Tiglao na parang nagkaroon ng request ng travel restrictions para doon sa mga kasama ni Tantoco, no? Pero ang alam natin ay nakauwi rin ng Liza Araneta Marcos bagamat bumalik siya sa Amerika. Di umano para makatulong doon sa daughter-in-law ni Trump na alam naman natin ay malayo naman yan. No? Pero ang importante talaga ay bumalik siya sa Amerika. Siguro, sang-ayon na rin sa commitment niya na makipagtulungan sa investigasyon. Pero ang inaabangan natin, ano ba talaga ang resulta ng investigasyon? Kasi doon sa naunang nakita ko, may mga krimen na nabanggit na posibleng managot si Liza Araneta Marcos. Ang mga krimen na yan, kasama na nga yung reckless endangerment dahil nga di umano, may nag-utos na wag mo nang tumawag ng saklolo dahil kapag natulog daw itong si Paulo Tantoco, okay na siya, no? Para bagang bihasa sila sa epekto ng cocaine. At saka meron pa yung drug use, no? At saka yung transportation ng mga pinagbabawal na drugan. So anyway, malalaman po natin yan sa taktang panahon kung ano talaga ang magiging resulta ng investigasyon. At hindi naman po pwedeng forever ang investigasyon. Kailangan matapos yan. At since nangyari yan ng Marso, anong buwan na po ngayon? Mag-Agosto na sa susunod na buwan. Inaasahan natin matatapos na yan at lalabas ang buong kwento kung ano talaga naging papel ni Liza Araneta Marcos. Pero alam nyo, talagang there is a God. Kasi matapos nilang sumipsip at talagang kumuha na appointment kay President Trump, lumabas itong balitang ito, no, na nagkukumpirma ng kinamatay ni Paulo Tantoco ay cocaine overdose.
So ano kaya ang sasabihin ni Trump kapag nagpakita si Liza Araneta Marcos sa kanya, no? Alam naman natin na si Trump nagsabi na parang si Tatay Duterte that he hates drugs. At saka siya maglulunsad ang sarili niya war on drugs. So good luck sa inyong mag-asawa kapag kayo'y pumapil-papil kay Trump na alam na ngayon. Yun ang dapat natin abangan, no? Kung ano ang pag-uusapan between itong si Bongbong Marcos at si Donald Trump. Okay? At ano siguro ang reaksyon ni Donald Trump dito? Siguro naman din siya siguro nangingialam dyan sa issue ng Paulo Tantoco. Pero yan, abangan natin yan kung anong pag-uusapan ng dalawang leader. Yun, na ikaw ay dawit sa isang cocaine overdose incident dyan sa Beverly Hills, California. Ang sa akin lang, umamin ka na, Liza Araneta Marcos. You are a lawyer. You are an officer of the court. Umamin ka na. Kung ikaw ay gumagamit ng pinagbabawal ng droga, aminin at magparehab. At dahil ikaw ay esposo ng presidente, chances are, gumagamit din ang iyong esposo, gaya ng sinabi ni Cathy Binat at gaya ng sinabi ng confidential agent ni Agent Morales at ng mga PIDEA agents na nagbigay ng ebidensya kay Tatay Digong na gumagamit nga daw ng droga si Marcos Jr. pag siya'y bumibisita ng Davao kasama ang mga alta de pamilya ng Davao. No? So sa akin, mas mabuting umamin ka na kaysa maunahan ka pa ng investigation report ng police sa LA Police. At kahit anong plan siyang gawin nyo dyan, at nabalita kasi na may mga Asian na mga nakasuit na pumunta dun sa Beverly Hills Station na siguro dahilan kaya ngayon medyo classified as top secret investigation itong pangyayaring ito, hindi mo mapaplansya ang katotohanan dyan. Kung sa tingin mo sa Pilipinas, kayang-kaya mo lahat, yan sa Amerika, hindi mo kakayanin. Lalo na droga ang pinag-uusapan. Ang tingin ko, lalabas at lalabas ang totoo, mas mabuti. Ibig sabihin ni Attorney Harry Roque dito is si Liza Araneta Marcos has the power here in the Philippines. Kontrolado niya dito Siyempre, First Lady siya Isang instruction lang yan ng mga authorities dito. Susunod yan sa kanila, di ba? Kasi presidente yung yung asawa mo. Pero doon sa Amerika, tingnan natin kung hanggang saan yung power mo. Umamin ka na. Huwag mo nang antayin ang report kung saan ikukumpirma na isa ka sa mga persons of interest o kaya naman kakasuhan dahil sa reckless endangerment at saka possession and use of narcotics sa Amerika. Abay, come to think of it, no? Baka ikaw ay pinakaunang First Lady na dawit dyan. Another first for bagong Pilipinas, no? Talaga nga naman ang mga Marcoses, no? Napakadaming mga record na binibigay sa ating Pilipinas. Nakakahiya nga lang. Kaya nga sobrang pinagsisihan natin itong lahat. Bakit binoto natin itong Marcos? Pero sa tingin ko, sa pag-iisip nila, basta nasa balita sila, happy pa rin sila, no? Diba? Diba talaga mag-iisip kapag naka-influence ng cocaine? Kaya mga kaibigan, say no to cocaine, say no to drugs, dahil nakakasira talaga ng buhay ang mga droga na yan. Tignan ninyo ang mangyayari sa mga Marcos pag nagkaroon ng kumpirmasyon na dawit itong Liza Araneta Marcos dito. Ano na mangyayari sa mga Marcoses? Tapos na po yan. Correct. Kahit anong sabihin ni Anse Claire, hindi na po niya mapaplansa ang gusot na yan at hindi na siya mapapatawad sa kahihiyan na ibinigay niya sa bayan pag nakumpirma po ang kanyang paggamit ng droga at yung kanyang papel doon sa pagpigil na pagkuha ng tulong para kay Paulo Tantoco. At ulitin ko po, pagkamat tayo nakikiramay sa pamilyang Tantoco, sana po ipaglaban naman nila ang katarungan para sa kanilang namatay na kaanak. Well, pag-usapan naman po natin. So, yun kasi itong vlog ni Roque, tatlong topics ito Yung topics lang natin ngayon is patungkol po kay Paulo Tantoco. Ang tanong dito ngayon, ano kaya ang posibleng mangyari ngayon? Kung tatahimik sila dito sa issue na ito, mas nakakahiya kung ang American authorities na ang kakalad ka dito kay F. Eliza. Yan ang yan ang ikinatakot. At isa pa, yan ang ipinagtataka natin kung meron talagang involvement
si First Lady dito kay Paulo Tantoco sa nangyari, bakit nakalusot siya doon? At totoo ba yung na-detain siya? At hinuli siya doon? Diba? Ano ba ang... Siyempre, matatawag pa rin na meron siyang say doon eh. Irerespeto pa rin siya ng Amerika doon, especially doon sa Beverly Hills, California. Kasi po, First Lady siya ng... Malaki yan. First Lady ng Pilipinas. Ang sa akin lang, paano nila diniskartihan ang mga authorities doon na walang bago nga ito ni-release ng foreign media, umabot pa ng how many months? Diba? March, April, May, June. Umabot pa ng at least 3 months or 4 months, 3 to 4 months bago ito official na binalita doon foreign media. Paano nila ito nagawa na tahimik lahat? Diba? Imagine that one. Siguro naman sa tingin ko, yung pagkamatay ni Paulo Tantoco, hindi kaagad nila kinonfirm na namatay ito sa drug overdose. O di syempre, irerespeto yan because they have to check kung ano talaga ang ikinamatay ni Paulo Tantoco. Pero sa ganun pa man, ang pinakamalaking issue dito is why do you have to be silent on this? Why do you have to be silent on this matter, in this issue? Can you give a statement kahit na lang pakikiramay? Diba? Yun ang hinihingi ng taong bayan. Kasi importante po na meron pong peace of mind ang mga Pilipino na ang ating presidente, ang first family ay malinis. Yun lang po ang hinihingi ng mga taong bayan Pilipino. Okay? So, libre po kayong mag-comment, mag-react sa issue na ito ha. At usap-usap po tayo sa comment section. Okay? Mag-comment kayo. Naniniwala ba kayo na may involvement itong si F. Eliza o hindi kayo naniniwala? Send us your argument sa comment section ha. Usap-usap tayo. Guys, don't forget na i-like at saka i-share itong video na ito para marami po ang ma-update sa nangyari tungkol dito. Okay? And libre lang po ang mag-subscribe sa Donmar TV para updated kayo lagi. Okay? Subscribe na guys. Subscribe na. Okay? So, see you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And God save the Philippines.